Napunta sa Group A ang Magic University, Number 1 Military School, Sino Nation University, Capital South University at Taishan University. Napabilang naman sa Group B ang Capital University, Nanjing University, Jiuzhou Military School, Sino University, at Dunglin University. Ang unang makakalaban ng Magic University ay ang team ng Capital South University kung saan principal ang lolo ni Chen Yangxi. Natuwa ang mga tao na nag-aabang sa labas ng stadium sa pagdating ng bus na sinasakyan ng mga taga-Magic University. Lumapit ang ilang kalalakihan para ipakita ang kanilang suporta. Nag-I love you ang isang lalaki sa ating bida, at sinabi naman ng isa pang lalaki na talunin daw ng mga ito ang Capital South University. Nagduda si Qin Fengqing kung isa pa rin ba ito sa mga pakulo ng ating bida. Sinabihan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang wag daw siya nitong tingnan ng may paghihinala, wala nga raw siya ngayong binayaran at mga totoong fans na niya raw ang mga ito. Sinabi ni Chen Wenlong na mukhang nakahatak daw ng maraming tagahanga ang ating bida noong wasakin nito ang arena gamit lamang ang mga kamao nito. Dapat nga raw siguro ay ito na muna ulit ang unang lumaban sa makakalaban nilang team. Tumanggi naman si Fang Ping at sinabi na ito na raw ang pagkakataon ni Chen Wenlong para ito naman ang makapagpasikat. Dapat nga raw nilang ipakita sa mga manonood na punong-puno ng talento ang kanilang universidad. Natalo ni Chen Wenlong ang 5 miyembro na ipinanglaban ng Capital South University. Binanggit ni Liu Dali na magagandang araw ang mga naging pagkapanalo ng Magic University sa mga natapos na laban. In-interview niya ang ating bida kung ano raw ang magiging prediksyon nito sa magiging pangkalahatang ranking. Tumugon si Fang Ping nang wala raw siyang duda na sila ang makakakuha ng first place. Nagtanong si Liu Dali kung kumpiyansa ba raw ang ating bida na matatalo nito ang mga miyembro ng Sino University, tinanong niya rin kung si Chen Wenlong pa rin daw ba ang unang ipanglalaban ng Magic University. Sumagot si Fang Ping nang siya na raw ulit ang unang lalaban gaya ng dati nilang estratehiya. Pagkaraan ng 2 araw ay sumapit na ang petsa ng paglalaban ng Magic University at Sino University. Pinaghahanda na ngayon ang mga kalahok na unang ipanglalaban ng magkabilang kupunan. Hiniram ni Fang Ping ang sandata ni Liang Fenghua dahil hindi niya pa raw maaaring ipakita ng maaga ang lakas ng sarili niyang sandata. Magbabayad na nga lang daw siya kung sakaling masira niya ito. Sinabi ni Liang Fenghua na ayos lang daw na masira ito dahil plano na rin niyang mag-upgrade ng sandata. Binanggit niya sa ating bida na gawa lang daw sa C-grade alloy ang sandata na hiniram nito. Tumugon si Fang Ping ng sapat na araw ito para sa kanyang magiging laban. Binalaan ng nakatalagang advisor ng Sino Nation University ang lalaban na si Liu Shijia na kailangan daw nitong mag-ingat sa mga mental attacks ni Fang Ping. Nakapag-breakthrough man daw ito ng mabilis sa Peak Rank 4 pero malamang nga raw ay hindi pa nito nasasanay ng mabuti ang mga battle techniques nito sa bago nitong rank. Sinabi rin ng instruktor na kapag daw nanalo si Liu Shijia laban kay Fang Ping ay tiyak na tataas ang kanilang reputasyon kahit pa matalo ang kanilang team. Tumugon si Liu Shijia nang huwag daw mag-alala ang kanilang instruktor dahil nakahanda raw siyang seluhin ang mental strength attack ni Fang Ping. Hindi rin naman daw ito isang Grandmaster at parehas lang ang kanilang rank kaya mahihirapan nito na mabasag ang kanyang depensa. Huminga ng malalim si Liu Shijia bago ito naglakad paakyat ng entablado. Sinabi ng lalaking tagapagsalita na ang presidente raw pala ng Sino Nation University ang una ng mga itong ipanglalaban. Isa nga raw si Liu Shijia sa mga kalahok na pasok sa Rank 4 leaderboard at mas mataas pa nga raw ang posisyon nito kay Chen Wenlong ng Magic University. Sinabi naman ng babaeng tagapagsalita na ang presidente rin daw ng Magic University ang una ng mga itong ipanglalaban. Alam nga raw nila na napakalakas nito pero wala nga raw ang pangalan nito sa Rank 4 leaderboard. Pagkaakyat ni Fang Ping ay agad nitong inatake ang paglalabanan nilang entablado. Nadismaya siya dahil gumamit ng araw pala ng A-grade alloy ang mga taga-Capital University kaya hindi na niya ito madaling mawawasak. Tinanong ni Liu Shijia kung pinaplano rin daw ba ng ating bida na talunin siya gamit ang mga alloy fragments gaya ng ginawa nito sa nakaraan nitong laban. Tumugon si Fang Ping at sinabi na tama raw ang hula ni Liu Shijia. Binanggit niya rin na naaawa nga raw siya sa kanilang mga tagapanood dahil gumastos ang mga ito ng pera para makita ang kanilang laban pero mabilis nga lang daw itong matatapos. Nagbigay na ng hudyat ang nakatalagang referee na simulan na raw ng mga ito ang laban.
Hindi na nag-aksaya ng oras si Liu Shijia at inihanda agad ang kanyang ultimate move. Alam niya na wala siyang tsansang manalo kapag tumagal ang kanilang laban kaya ganoon ang naisip niyang estratehiya. Nagulat si Liu Shijia noong maiwasan ng ating bida ang pinakawalan niyang pag-atake. Sinabihan ni Fang Ping si Liu Shijia nang hindi raw uubra sa kanya ang pinaplano nito. Hinugot na rin ni Fang Ping ang sandata na kanyang hiniram para makipagsabayan sa pangalawang pag-atake ng kanyang kalaban. Nabahala si Liu Shijia noong maramdaman nito na nag-uumapaw ang vitality ng ating bida. Sinabi ni Fang Ping na hindi pa raw pala umaabot sa 2,500 kal ang vitality ni Liu Shijia kaya napakahina pa nito. Makakaya niyang araw itong talunin gamit lamang ang ilang scraps na alloy. Tumama sa katawan ni Liu Shijia ang mga alloy fragments na nagmula sa mga nawasak na sandata. Ginamit agad ni Fang Ping ang kanyang Maha Fist at mabilis na pinagsusuntok si Liu Shijia. Kasunod noon ay nagpalabas naman siya ng malaking halaga ng vitality mula sa kanyang kamao para pakawalan ang teknik na tinatawag na Invincible Fist. Nabahala si Liu Shijia noong makita niya ang pag-atake na tatama sa kanya, pero hindi na niya ito naiwasan dahil nanghihina pa ang kanyang katawan sa mga tinamo niyang suntok. Bumagsak si Liu Shijia sa entablado at hindi na nito nakayanang makabangon. Napahingi si Fang Ping ng pasensya sa sinapit ng kanyang kalaban. Hindi makapaniwala ang mga nanunood na nanalo na agad ang ating bida dahil halos wala pang 30 segundo ang lumipas noong magsimula ang laban. Manghang-mangha ang lalaking tagapagsalita habang inilalarawan kung paano nanalo ang ating bida. Gumamit nga raw ito ng Maha Fist para mabasag ang depensa ni Liu Shijia at tinapos niya ito gamit ang Invincible Fist. Pinaliwanag ng babaeng tagapagsalita na hindi raw ang mga pisikal na pag-atake ang nakapinsala ng malaki sa mga internal organs ni Liu Shijia. Nagpalabas nga raw si Fang Ping ng malaking halaga ng vitality at pinasabog niya ito sa kanyang kalaban. Naisip ni Fang Ping na naglalaman nga raw ng 3,000 kal ang ginawa niyang vitality bomb. Nakakapanghinayang man daw na gumastos siya ng 3 million wealth value para sa pag-atake niyang ito pero ang mahalagang araw ay mabilis siyang nanalo. Sinabihan ng ating bida ang team ng Sino Nation University na paakyatin na raw ng mga ito ang sunod niyang makakalaban. Mabilis lang din na tinalo ni Fang Ping ang lahat ng mga natitirang miyembro ng kabilang kupunan gamit ang pag-atake na ipinangtalo niya kay Liu Shijia. Hindi man lang siya nahirapan lalo na't si Liu Shijia na ang pinakamalakas sa mga ito. Hindi makapaniwala si Wang Jinyang sa kanyang napapanood. Nagtataka siya kung paano raw nagagawa ng ating bida na gumamit ng ganoon karaming vitality. Binanggit ni Hanshu na napakadali nga lang daw ng pagkapanalo ni Fang Ping laban kay Liu Shijia. Tinanong niya si Li Hansong kung ano raw kaya sa palagay nito ang mangyayari sa sandaling maglaban na ang mga ito. Tumugon si Li Hansong nang wala pa nga raw siyang ideya kaya hintayin na lang nila na makalaban niya si Fang Ping. Kapag inatake nga raw siya nito ng napakaraming vitality bomb ay hindi niya rin sigurado kung magagawa niyang makaligtas. Idineklara na ng mga tagapagsalita na ang Magic University raw ang nanalo sa labanang ito. Nagpasalamat si Fang Ping sa mga papuri na sinasabi ng mga nanunood at ng kanyang mga tagahanga. Napansin ng isang Capital University Grandmaster na hindi pa ginagamit ni Fang Ping ang sarili nitong sandata. Tinanong niya si Wang Jing kung sumusunod ba raw ito sa mga yapak ni Li Changsheng. Tumugon si Wang Jing nang hindi naman daw lahat ay makakayang gayahin ang ginagawa ni Li Changsheng sa sandata nito. Tinanong ng Capital University Grandmaster si Wang Jing kung papasok rin daw ba si Li Changsheng sa magbubukas na catacombs sa bayan ng Nanjiang. Tumugon si Wang Jing nang sa palagay niya raw ay gagalaw na ito. Binanggit ng Capital University Grandmaster na napakayabang daw noon ni Li Changsheng at lagi sila nitong binibigyan ng problema. Kahit nga raw isa pa lang itong rank 5 noon ay halos kasing lakas na ito ng isang rank 6 kapag gamit nito ang Changsheng Sword. Pero ngayon nga raw ay napag-iwanan na nila ito at nahinto na ito sa rank 6. Gusto nga raw niyang malaman kung makakaya na ba raw nila itong talunin kung sakali mang maging isa na itong rank 7. Sinabi ni Wang Jing na halos wala na raw tsansa si Li Changsheng na makapag-breakthrough, pero sa sandaling maging isa na raw rank 7 si Fang Ping ay tiyak na babalikan siya nito. Tinanong ng Capital University Grandmaster na hindi ba raw si Lu Fengro ang teaching advisor ng ating bida. Pinaliwanag ni Wang Jing na halos estudyante na rin daw ito ni Li Changsheng.
Sinabi ng Capital University Grandmaster na hindi na rin daw nakakapagtaka, hindi nga raw basta-basta itinuturo ni Li Changsheng ang teknik nito kung paano nito napapalakas ang kanyang sandata. Bigla na lang sinipon si Li Changsheng kaya napaisip siya kung sino raw kaya ang nag-uusap patungkol sa kanya. Tinanong ni Li Changsheng ang kaibigan niya na naputulan ng isang braso kung bakit daw halos walang tao sa Magic University. Tumugon ng lalaki ng malamang araw ay nanunood ang mga ito sa isinasagawang kompetisyon. Tinanong ni Li Changsheng kung kamusta naman daw ang lagay ng kanilang team. Tumugon ng lalaki nang wala pa nga raw silang talo, ikinwento niya rin na madali nga lang daw tinalo ni Fang Ping ang nakalaban nitong si Liu Shijia ng Sino Nation University. Natuwa si Li Changsheng sa kanyang narinig, ipinagmalaki niya rin sa kanyang kaibigan na mahusay nga raw talaga si Fang Ping. May biglang naalala si Li Changsheng nung mapag-usapan nila ang ating bida. Ibiniling niya sa kanyang kaibigan na sabihan daw nito si Fang Ping na ayusin ang kanyang lugar kapag nakabalik na ito. Tinanong ng lalaki kung sasama rin daw ba si Li Changsheng sa pagpasok sa magbubukas na catacombs. Nagyabang si Li Changsheng na magiging sikat nga raw ang kanyang pangalan. Alam naman daw nito na ang kanyang Changsheng Blade ay halos kayang hiwain ng lahat imbis na lang kung talagang napakalakas ng kalaban gaya ng mga rank 8 at rank 9. Shoutout kina Idol Jory Cordero, Jeneline Pianyar, Ruego John, Jimson Ibanez, at Audrey June Daispada na kasali sa membership ng ating channel. Maraming salamat po. Sumapit na ang nakatakdang araw ng paglalaban ng Magic University at ng No. 1 Military School. Napansin ni Yao Chengjun na hindi pa rin gagamitin ng ating bida ang sarili nitong sandata. Umakyat na siya ng entablado at ipinakita ang kanyang kapangyarihan upang ipahiwatig kay Fang Ping na hindi siya nito maaaring maliitin. Nagulat ang lalaking tagapagsalita sa kapangyarihan na kanyang nasasaksihan. Nagkomento si Advisor Fu na kahit daw nasa pangatlong pwesto si Yao Chengjun, ay masasabi niya na ito na ang pinakamalakas sa mga pangalan na nakalista sa Rank 4 leaderboard dahil nasa sukdulan na ang taglay nitong lakas. Kapag gumamit nga raw ito ng mental strength ay halos maihahalin tulad na ang lakas nito sa isang peak rank 6. Itinuloy ni Advisor Fu ang pagsasalita at sinabi na makikita raw nila na nag-uumapaw ang mental strength na taglay ni Fang Ping. Bago nga raw ito nakaakyat sa rank 4 ay nakuha nito ang titulo bilang Invincible rank 3 noong talunin nito ang lahat ng mga kasabayan nito ng ranggo. Sa laban nga raw na ito ay masasaksihan nila ang unang paglalaban ng dalawang estudyante na may natatanging talento. Sinabi ni Yao Chengjun na matagal na raw niyang gustong makalaban ng ating bida noong marinig niya na napakalakas na agad ng mental strength nito. Sa lahat nga raw ng mga rank 4 martial artist ay tanging sila lang dalawa ang may kakayahan na makagamit agad ng mental strength. Tumugon si Fang Ping nang parehas lang daw sila dahil matagal na rin daw niya itong gustong makalaban. Pero kahit gaano pa nga raw ito kalakas ay gagamitin niya lang itong stepping stone at nang hindi na niya kailangang magaksaya ng oras para hamunin ang ibang mga rank 4 na pasok sa ranking. Umatake na agad ang dalawa noong marinig nila ang hudyat ng pagsisimula ng kanilang laban. Binalot nila ng malaking halaga ng vitality ang kanilang katawan gayon din ang kanilang mga sandata. Umatras ang mga miyembro ng No. 1 Military School noong dumiretso sa direksyon nila ang pag-atake na iniwasan ni Yao Chengjun. Naisip nila na muntik na raw pala silang mapuruhan ng pag-atake na pinakawalan ng ating bida kung hindi agad sila nakaiwas. Habang naglalaban ang dalawa ay doon lumabas ang kalamangan ni Yao Chengjun sa karanasan. Sinabi ng lalaking tagapagsalita na tumalsik daw ang ating bida matapos itong tamaan ng pag-atake ni Yao Chengjun. Bumangon si Fang Ping at sinabi na mas malakas pa raw pala si Yao Chengjun kaysa sa kanyang inaasahan. Lumapit agad si Yao Chengjun para muling atakihin ang ating bida. Napatayo ang mga nanunood sa pag-aakala na doon na matatapos ang laban. Pero nabigo si Yao Chengjun na muling makatama dahil mabilis na nailihis ni Fang Ping ang buo nitong katawan. Parehas na dumistansya ang dalawa para isaayos ang kanilang posisyon. Sinamantala ni Fang Ping ang pagkakataong ito para magpalabas ng mga kamao na gawa sa taglay niyang vitality. Sabay-sabay niya itong pinakawalan sa direksyon kung saan nakatayo ang kanyang kalaban. Naisip ni Yao Chengjun na ito nga raw ang teknik na ginamit ng ating bida sa nakaraan nitong laban. Pero hindi nga raw ito tatalab sa kanya dahil napaghandaan na niya kung paano niya ito dedepensahan.
Matagumpay na nakadepensa si Yao Chengjun sa mga vitality bomb na pinakawalan ng ating bida. Habang papasugod si Yao Chengjun ay inihahanda na ni Fang Ping ang mga malalaking karayom na nilikha niya gamit ang kanyang mental strength. Naisip ni Yao Chengjun na hindi nga lang daw ang ating bida ang may kakayahan na makagamit ng ganoong kapangyarihan. Binalot niya ng mental strength shield ang kanyang unahan at pinagpatuloy niya ang kanyang pag-atake. Pero hindi inasahan ni Yao Chengjun na may iba pa palang pinaplano ang ating bida. Bigla na lang pinasabog ni Fang Ping ang mga mental strength needle na kanyang nilikha nung bumangga ito sa mental strength shield ni Yao Chengjun. Hindi makapaniwala ang isang lalaki na miyembro ng military na pasasabugin ng ating bida ang sarili nitong mental strength. Halos muntikan na rin daw nitong mawasak ang mental strength ni Yao Chengjun. Kapag may maling araw na nagawa si Fang Ping ay maaari niya itong ikamatay. Tanging ang mga Grandmaster nga lang daw o mga peak rank 6 martial artist ang gumagamit ng ganoong teknik kapag nakahanda na silang isakripisyo ang sarili nilang buhay. Maging si Huang Jing ay labis rin na nabahala sa ginawa ng ating bida. Pero napagtanto niya na hindi naman pala nito pinasabog ang buo nitong mental strength. Hindi rin daw nanganganib ang buhay nito dahil mabilis niya rin itong naibabalik. Sinabi ni Fang Ping na inaamin niya raw na napakalakas talaga ni Yao Chengjun, pero nagkamali nga raw ito noong labanan siya nito gamit ang mental strength. Sinabi rin ni Fang Ping na ayaw niya raw talagang saktan ng sobra si Yao Chengjun kaya mas mabuti raw na sumuko na lang ito. Hindi naman inintindi ni Yao Chengjun ang babala ng ating bida. Naniniwala siya na magagawa niya pa ring manalo sa laban nilang ito. Sumugod na ulit si Yao Chengjun at ipinakita ang husay niya sa pakikipaglaban. Sinabi ng lalaking tagapagsalita na nakasagad na raw sa sukdulan ang teknik na 9 strikes of a dragon na ginagamit ngayon ni Yao Chengjun. Kung battle technique nga raw ang pag-uusapan ay mas bihasa na ito kumpara kay Fang Ping na hindi pa masyadong nagtatagal sa peak rank 4. Sinabi ng lalaking tagapagsalita na mukhang nasa alanganin daw ngayon si Fang Ping. Tinanong niya si Advisor Fu kung ibig sabihin ba raw noon ay mas malaki na ang tsansa ni Yao Chengjun na manalo sa labanang ito. Tumugon si Advisor Fu nang sa palagay niya raw ay matatalo pa rin si Yao Chengjun. Nakikita man daw nila na napakalakas ni Yao Chengjun at may kalamangan nito sa karanasan at mga battle techniques, pero higit na mas malaki pa rin daw ang kalamangan ni Fang Ping. Mas nakakalamang nga raw ito sa taglay na vitality, sa tibay ng pangangatawan at sa lakas ng mental strength kaya nagagawa nitong mapunan ang mga kakulangan nito sa mga battle techniques. At ang pinakamahalaga raw sa lahat ay nagagawa nitong makarecover sa hindi kapani-paniwalang bilis. Napakahirap nga raw lumaban sa isang kalaban na gaya ni Fang Ping kung hindi mo agad ito matatalo gamit ang isang pag-atake. Tinanong ni Fang Ping si Yao Chengjun kung gusto pa rin daw ba nitong magpatuloy. Sa mga sandaling ito ay nanghihina na si Yao Chengjun at napaluhod na ito sa kanyang kinatatayuan. Ginamit na ni Yao Chengjun ang lahat ng natitira niyang lakas. Habang sumusugod ay sinabihan niya ang ating bida nang seluhin nga raw nito ang huli niyang pag-atake. Sinabi ni Fang Ping na sakto nga raw dahil gusto niya na rin itong tapusin. Nagdulot ng malakas na pagsabog ang pag-atake na pinakawalan ng dalawa. Naisip ni Yao Chengjun na ginamit na nga raw niya ang lahat ng kanyang lakas sa huli niyang pag-atake pero nawasak pa rin daw ni Fang Ping ang kanyang sandata. Hindi pa nga raw sapat ang taglay niyang lakas para maikumpara sa lakas ni Fang Ping. Sumuko na si Yao Chengjun at tinanggap na ang kanyang pagkatalo. Naisip ni Fang Ping na nahirapan nga raw siyang talunin si Yao Chengjun at nakapag-iwan ito ng maraming pinsala sa kanyang internal organs. Pero kailangan raw niyang umarte na wala siyang iniinda para hindi mahalata ng iba ang pagkonsumo niya ng pills habang nasa loob siya ng arena. Idineklara ng nakatalagang referee na si Fang Ping daw ang nanalo sa natapos na laban. Tinanong nito ang ating bida kung gusto pa ba raw nitong magpatuloy. Tumugon si Fang Ping nang bilisan ng araw nito ang pagpapaakyat sa mga sunod niyang makakalaban. Naisip ng nakatalagang referee na napakahangin daw talaga ng ating bida. Napansin niya raw na pasikreto itong kumonsumo ng isang revival pill pero nagagawa pa nitong makapagyabang. Sumalang pa si Fang Ping sa 4 na magkakasunod na laban at lahat ng ito ay kanyang napanalunan. Sa pagtalo nito sa lahat ng miyembro ng No. 1 Military School ay marami na ang nag-iisip na mukhang ito na nga raw ang pinakamalakas sa lahat ng mga rank 4 student.
Kumaway si Fang Ping matapos ideklara ng mga tagapagsalita na ang team daw ng Magic University ang nanalo sa natapos na laban. Nabahala sina Li Hansong at Wang Jingyang noong mapagtanto nila na mahihirapan daw sila ng sobra kapag nakalaban na nila si Fang Ping. Tinanong ni Advisor Tang Feng kung ayos lang ba raw ang ating bida. Tumugon si Fang Ping nang ayos lang daw siya at hindi naman daw masyadong malala ang mga tinamo niyang pinsala. Nakahinga ng maluwag si Advisor Tang Feng noong makumpirma niya na makakalahok pa rin ang ating bida sa mga susunod nilang laban. Nagparinig si Qin Fengqing na mukhang ayos nga lang daw talaga ang ating bida, magaling nga raw itong umarte pero tingnan na nga lang daw nito kung gaano karaming dugo ang nawala dito. Sinabihan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang manahimik daw ito dahil mag-uumpisa na ang laban sa pagitan ng Nanjing University at Capital University. Kailangan nga raw nilang ituon ang atensyon nila sa magaganap na laban. Napansin ni Li Hansong na umaarte lang ang ating bida na hindi ito nasaktan sa ginawa nitong pakikipaglaban. Mahusay nga raw itong magpanggap na wala itong kahit na anong iniinda.